mo ba na ang 1,000 NT mo ay marami nang mabibili sa second-hand shop dito sa Taiwan? Kaya tara, samahan niyo ko. Wow! Ako si Tin, ang makulit na vloggerista ng Taiwan. So pagpasok nyo nga dito ay unang-unang bubungan sa inyo yung mga electric pan na may mga alikabok na gawa ng syempre matagal-tagal na rin nakadisplay yan dito. Tapos tignan nyo sa halagang 150 ay meron na kayong electric pan, yung gagawin nyo na lang ay linisan na lang laban na yan. Tapos bukod dyan ay meron din silang heater na talaga nga namang kailangan natin dito sa Taiwan kapag winter kung tayo'y walang kayakap. Ay, sana all. Pero shoot tabi, minsan hindi ka talaga ipaglalaban ng yakap lang pag sobrang lamig na talaga dito sa Taiwan. Tapos bukod dyan, meron din sila ditong maleta na murang-mura lang. Yung iba dyan 300, yung iba 500, yung iba naman 200. Pero kung gusto mo ng tig 50, ay shoot tabi, baka siguro sa basurahan meron. Tapos libre pa. Tapos tignan nyo, meron nga ako nakitang maleta dito na color pink na talaga nga naman sa tingin ko ilalaban pa yan kahit ihagis-hagis pa sa airport B. 500 NT nga lang yung presyo niyan. O diba? San ka pa? Taga color pink. So ito, 300, ay 500 nga lang siya. Ayan. Medyo okay naman. Sangpay daw yung isa eh. Pero alam niyo ba, ito nga yung pinaka-favorite ko sa lahat, yung makakakita ko ng salamin sa store o kaya kung saan-saan. Ay, shoot a bee, talaga nga namang na-stop ako dyan at feeling artistang may pakaway-kaway pa. Tapos tingnan nyo, meron nga pala sila ditong mga relo, yung iba luma, meron namang bago. Hindi naman kasi porket second-hand store to, halos lahat ng tinda nila, puro mga pinaglumaan ng iba. Meron nga po pala sila ditong tindang brand new, siguro binili nila yun sa mga store na nagsara na, or siguro kasosyo nila. Kahit ako, hindi ko rin masagot, B. Meron din po pala sila ditong mga item na branded, meron namang hindi. Depende sa inyo kung anong bet nyo. Pero isa lang masasabi ko sa inyo, ano man yung mabili ng mga kapwa nating OFW dito sa Taiwan, kung dun sila masaya, hayaan natin. Ay, humugot yan! Pero payo ko nga pala sa mga pupunta pa lang dito sa Taiwan, hanggat maaari, wag na kayo magdala ng maraming gamit kasi talagang murang-mura lang yung mga bilihin dito sa Taiwan. Pera na lang yung kulang. Alam nyo ba, nung bagong dating pa lang ako dito sa Taiwan, sobrang konti lang talaga ng gamit ko. Gawa ng syempre 30 kilos lang yung pwede mong dalhin dito, diba? Tapos talaga nga namang grocery yung mga priority kong dalhin dito kasi yun yung payo ng kaibigan ko. Laking tulong nga pala nun. Gawa ng syempre, masusurvive ka ng mga grocery na yun habang hindi ka pa nasahod. Dito nga pala sa Taiwan B, iba-iba nga pala yung sahod naming mga factory worker dito sa Taiwan. Depende yun kung saan company mo at kung saan yung department mo. Pero alam nyo ba, kahit tanungin nyo man yung iba't ibang OFW dito sa Taiwan, iisa lang yung masasagot namin. Talagang worth it na magtrabaho dito. Alam nyo kung bakit? Kasi po, ang basic salary ng factory worker dito sa Taiwan ay 27,470 ngayong 2024 at yearly po, nataas pa po yan. Tapos, bukod dyan, napakamura lang po talaga ng mga bilihin sa palengke. Promise. Alam nyo ba na kapag mamamalengke ako, ay nagdadala lang talaga ako ng 500 kasi alam ko talaga at kilala ko yung sarili ko na kapag may hawak ako, tuloy-tuloy akong nabili. Sa 500 NT ko na yun, nakakabili na ako ng baboy, manok, gulay, samahan pa natin ng bigas. Madalang po kasi talaga akong bumili ng mga pentang na pagkain dito sa Taiwan. Gawa ng feeling ko, mas nakakatipid ako kapag nagluluto ako. Ewan ko lang kung anong feeling ng iba. Tapos tingnan nyo, may nakita nga akong blower dyan, tig 86 NT nga lang po pala yan. May mga pang straight din ng buhok at saka may pang kulot B. Yan nga pala yung napusuan ko at tara, itry natin. Dito, mabait yung laupan. O diba, talaga nga namang sinisiguro ng tindero na nagana at okay yung product na tinitinda nila. Meron nga rin po pala sila ditong mga stainless na lutuan na kapag nabwisit ka sa kaibigan mo or sa jowa mo, ay shoot tabi, pwede mong ipampukpok. O diba, mukha pa siyang bago. Feeling ko lalaban pa yan kahit lutuan mo ng isang buong lechon. Charis! Tapos meron din sila ditong oven toaster, microwave, thermos. Apakadaming product dito, hindi ko na ma-explain. Gulong-gulo na ako. Meron nga rin po pala sila ditong second floor na kung saan makikita nyo doon yung mga damit, sapatos, kumot, tsinelas, timbangan at kung ano-ano pa. Hindi ko na rin ma-explain, B. Tapos, meron din sila ditong basement na kung saan makikita nyo doon yung mga walis, dustpan, lamesa, libro at marami pang iba, promise. Kung gusto nyo nga pong pumunta dito nga lang po yan sa Lucky 99. Eto nga po pala yung address ng store. Tapos, ilalagay ko na rin po sa
comment section yung address para po hindi na po kayo nagrereklamo bakit po link ng link yung sinesend ko sa comment. Ganar! Teka, sobrang nga palang tumataba yung puso ko dahil may nabasa kong comment na taga-testing daw siya ng Greatech pero napapanood na daw niya yung mga vlog ko. Grabe, salamat sa suporta. Kaya nga ngayon, shoutout sa mga taga-Greatech dyan. Kahit saan man kayo naroong department, all in one na to. So, paano nga ba pumunta dito? Madali lang naman. Sakay lang po kayo ng train, tapos baba po kayo sa Hsinchu. And then, lakaran nyo na lang po yung papunta dito. 10 to 15 minutes walk lang naman po. Gumamit na lang po kayo ng Google Map para po di kayo maligaw. Tapos, malapit na malapit lang po yan sa Katay General Hospital sa Hsinchu. O, diba? Napakadali lang pumunta. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magsapatos na at tara na din dito! Kung nagustuhan niyo po yung video, please like, share, and comment. Tapos, follow niyo na rin po ako sa mga social media account ko for more updates and more videos. Teka, salamat nga po pala sa inyong lahat na walang sawang nanonood at nag-heart sa mga vlog ko. Hindi niyo lang alam pero laking tulong nun para sa akin dahil lalo ako nai-inspired mag-vlog. Promise! Teka, sa mga nagtatanong nga po pala kung saan ako nag-edit ng voiceover, sa CapCut lang po. Tapos, para po sa kaalaman ng lahat, wala po akong ginagamit na filter sa boses ko. And then, yung madalas ko po palang ginagamit na camera sa pagpa-vlog is yung iPhone 13 ko, minsan naman yung Insta360 ko na 2023 version. Sobrang ganda nga pala ng Insta360 kasi kahit wala kang kasama, ay talaga nga namang makakakuha ka ng magandang video sa mga ginalaan mo, B. Pero kahit anong camera man yung gamitin nyo, ay pwedeng-pwede naman yan gamitin sa pagpa-vlog. Kaya try nyo na din, wala namang masama. Hanggang dito na lang po muna for today's video. Salamat!